Hello, it's Teacher Je and back again with another video. Pero ngayon, iba yung vlog natin. Samahan niyo kami na explore ang magandang lugar ng Bohol, Siquijor, and Dumaguete. So, let's go! Sa entrance, pakiready lang yung inyong valid ID, yung inyong e-ticket, pwede siyang screenshot or printed. Kapasok na kami, hinanap agad namin yung check-in counter. And nung okay na, dumiretso na rin kami for security check. So, lahat ng magamit mo, ultimo yung mga maliliit na bag na dala or yung cellphone is kailangan na ma-scan doon. So, nag-wait na lang kami sa area na to. Nag-tiktok na din. And 6 PM, boarding time na din namin. At simulan na nga natin ang pagiging third wheel. Kasama ko si Daniela and si RG, yung kanyang boyfriend. So ako, first time ko talaga sumakay ng airplane. Sila galing na silang Cebu last time. Patingin Lord ganun talaga. And napaka-grateful ko sa privilege na syempre matupad yung isa sa mga pangarap ko. So, almost 2 hours yung biyahe namin. 8 PM, nandito na kami sa Bohol. So, stay kami dito for 3 days. So, paglabas namin ng airport, nag-aabang na agad ang aming tour guide. So, diretso na kami dun sa aming villa, which is the Casa Verde. Yan yun. Anong patumpik-tumpik pa, binabalang namin ang aming bag at kami ay dumiretso na sa may Alona Beach Resort. So, naghanap kami ng makakain. So, dyan kami kumain. Talagang gutom na kami. And after noon, nagpunta lang kami sa may malapit sa beach. And merong nagka-fire dance dyan. Pero mas napupukaw yung attention ko ng mga Koreana. Sobrang ganda talaga nila. Sobrang ganda ng skin nila. Nagulat kami kasi ang dami talaga mga Koreans dito. After that, umuwi na din kami. Naglinis at natulog na. Okay, so let's start our day 1 in Bohol. So countryside tour muna kami ngayon. So nauna kami sa may Chocolate Hills. And no time na yan, sobrang init pa din kahit kulimlim na talaga yung langit. Pero sobrang saya din ang puso ko dahil dati nakikita ko lang to sa book, pero yan, nakikita ko na siya ng personal. Ang dami ding taon and pababa na kami, bigla na lang bumuhos yung ulan. So after noon, nagpunta na rin kami sa may Tertiary Conservation Area. Ayan, so hinanap na namin siya. Hindi namin in-expect na ganyan lang pala siya kaliit. Ayan. Sobrang tayo. Then nagpa-picture lang kami, guys. So kayo malito ha. Sorry. And sa may exit, nandiyan na yung bilihan ng mga souvenirs and pasalubong. Dumiretso na din kami sa may sikat na man-made forest. Ayan, napahirapan talaga mag-picture dyan. Kasi daan-daan yung mga sasakyan. So, tamang takbo lang pag kami parating ng sasakyan. Ayan, kaya niyan. And after that, dumiretso na din kami sa may Rio Verde, the famous floating restaurant in Bohol. So, hindi namin in-expect na ganyang kadami pala yung tao. Sobrang haba talaga ng pila. So, 1 hour yata kami higit pa na nagantay. Pero worth it naman. So, nandyan, bilihan ng mga souvenirs. Ayan, may mga sumasayo din para malibang-libang naman kayo. And syempre, hindi kami nagpatalo. Bilang mga bida-bida, ayan, sumayo din kami kahit ang daming nanonood. So, tinawag na nga kami. So, yan na yung floating restaurant. And sulit naman talaga for the food and experience. So, in fairness, masarap din naman yung mga pagkain talaga nila. And kayo tatanong nyo nga pala kung magkano yung binayad namin dyan. So, 800 pesos per person yung bayad sa may Rio Verde. And halos Koreans and Chinese din yung mga nakasabay namin dito. Kukunti lang yung mga Filipino. Ayan, so kumain na din kami. And enjoy namin yung magandang dinadaanan namin. So, bukod sa magandang place, sa masarap na food, meron din nakaharana sa inyo dyan habang kayo ay kumakain. Ayan, so pwedeng Chinese, pwedeng Koreans. Ang kanyang kanta, the best. Na mapupunta kayo ng Bohol. So, itry nyo din tong floating restaurant. Medyo pricey, pero sulit naman talaga. And nasa dulo na kami ng tour. Binaba din kami dito sa may Ate Tribe. Ayan, may pagbuga ng apoy na nagaganap dyan. So, kami din. Pero hindi na namin na-videohan sila kuya. Ayan, so may donation lang. Ano din kami sa may Lemur Butterfly. So, si kuya na lang ang mag-explain. Speaking of moth po, ito yung pinakamalaking species ng moth or gamo-gamo sa ating bansa po, Atlas moth or mariposa. Ito naman, ito yung tinatawag na bird-wing butterfly, which is considered also as the biggest species of butterfly po. Ito yung female male. So, pagpunta nyo dyan, hindi lamang butterfly yung makikita nyo. Iba't ibang mga animals and species. Ayan yung matatagpuan nyo. Pwede din kayo magpa-picture dyan sa may python or sa may ahas dyan. Pero hindi namin sinubukan. Ayan, pati yung dalawa, natakot na din talaga. And after that, nagpunta na lang kami dito sa may Sikatunas Mirror of the World, kung saan makikita mo yung mga sikat na tanawin sa iba't ibang parte ng mundo. So first is the Eiffel Tower at biglang may sumingin. Nandiyan din yung sikat na Leaning Tower of Pisa na matatagpuan sa Italy. And para ka na din nakarating sa Singapore dahil nandiyan ang Merlion. Nandiyan din yung Statue of Liberty. Ay sa pagpunta mga dito, malilibot mo na ang iba't ibang magandang pasyalan sa iba't ibang mga bansa. So nandiyan na din yung sikat na Golden Gate Bridge na matatagpuan sa San Francisco, California. Sabi nila mas maganda daw talagang pumunta dito kapag gabi dahil bukas yung mga ilaw. Kaya lang hindi na din talaga kaya ng aming time. So kailangan na din namin makauwi ng 5 PM. So madami pa din talagang pwedeng puntahan dyan. Kaya lang pagod na kami. Kaya nag-proceed na kami sa aming next destination, which is the Blood Compact Shrine. So dyan naganap ang sandugo, which is ito yung ritual ng mga sinuunang Filipino na tandaan ng pagkakapatiran at pagkakaibigan.
At dahil dyan, trivia muna tayo kay Rim. Charing. So, yun nga pala, isang seremonya na kung saan ay umiinom sila ng patak ng dugo na nakahalo sa alak. So, sa kasaysayan ng Pilipinas, yung pinakakilala na italampag sa dugo ay naganap sa Bohol noong 1565. At yun ay sina Miguel Lopez de Legazpi at si Raha Sikatuna. After nyan, dumaan na kami sa bilihan ng mga pasalubong at kita nyo naman. So, yung expectation versus reality talaga ng travel. So, yun lang. That's the end of our day 1 in Bohol. Thank you so much for watching. Bye!